Chapter 18. I miss you so much, sweetheart, anas ni Tyron sa dalaga habang nakayapos dito. Hindi na niya binitiwan ito mula pa kanina, natapos na't lahat ang kanilang pagniniig ay tila ayaw pa niya itong mapalayo sa kanyang katawan. Lalo namang isiniksik ni Arabella ang katawan sa binata, after all her sufferings for the past weeks ay sa yakap ng binata niya nahanap ang kapayapaan ng kanyang isip at puso. Would you still want me to go? Tura ng binata at napaharap siya dito. Tinignan niya sa mukha ang binata at pagkatapos ay tumitig siya dito. May magagawa ba ako kung gusto mong umalis? Formal niyang saad dito. Tyron scoops her face and gives her a kiss. I swear I won't. If you say so. Seryosong pahayag ng binata at hindi niya namalayang ngumiti, ibig bang sabihin nito okay na ulit silang dalawa? Paano si Samantha? She will get mad at you. Kahit paano ay nakonsensya niyang pahayag, mas hindi ko kakayanin kapag hindi mo na naman ako pinapansin, tura ng binata at natawa siya sa sinabi nito. Hindi nga ba't ito ang unang hindi pumansin sa kanya? But they mutually reconciled and that's what is important to her. Natuwa naman siyang kahit paano ay hindi siya natiis ng binata at ito rin ang gumawa ng paraan para maging okay sila. Hindi nga ba't yun naman ang kagustuhan niya? Tyron stayed with her in Davao. Hindi na nga ito pumunta sa Thailand kung saan naroon si Samantha. Ang ikinamangha niya pumupunta ang binata sa office nito sa Manila ngunit pagdating ng hapon ay umuwi ito sa Davao kung saan siya naroon. Ang siste ginawang FIPART to ANA ang Davao to Manila. Nagugulat na lamang siya na napapagbuksan niya ito ng pinto sa kanyang hotel room. Pagkatapos naman ng isa pang linggo na pagstay niya sa Davao ay magkasama na silang umuwi sa Manila at dumireko sa kanilang bahay sa FIPART. Pagdating niya sa Manila ay tinawagan niya agad si Leo, malaki ang naging parte nito sa masalimuot niyang buhay sa nagdaang mga linggo, lumapit naman si Tyron sa kanya at pasimpleng nakad-inig sa usapan nila. Hi beautiful, masiglang bati ni Leo at hindi napigiling mapangiti. Tumaas naman ang kilay ni Tyron sa naging reaksyon niya. I'm home now, saad niya dito. Oh that's great, kumusta ang tiyan mo? Did you follow your diet? I'm so fine, thank you. Of course, sinabi mo ay akong mapag-alitan sa napaka-cute kong doktor, biro niya at tumawa iyon. I just want you to keep healthy, and ayokong mawala ng napakabait at napakagandang pasyente, sagot naman ng nasa kabilang linya kung kaya't di niya napigil ang mapatawa. Ngunit biglang naitikom ang bibig ng malinganan si Tyron na nakapamaywang habang nakakunot ang noo. I'm off now, have a good day, Palamkia sa kausap at nagbay din ito sa kanya. Pagharap niya sa binata ay nakapamaywang pa rin ito na nakatingin sa kanya. Si Leo, Dr. Chan, pasimpleng tura niya dito. First name basis. Why do you need to report to him? Pag-interrogate ng binata. Nguniti siya at nailang nayamakap siya dito. He is my friend, and for your information, he is your sister's fiancé, saad niya at nagulat iyon. Are you serious? How did you know? Hindi makapaniwalang tura ng binata. Alam niya na may fiancé si Alex ngunit hindi niya akalain na si Dr. Chan. I just know, nakangiting tura niya at pagkatapos ay nagkwento siya hinggil sa pamang-go good time ni Alex sa napintuhong fiancé nito. Natawa naman si Tyron sa narinig mula sa dalaga, tuso din talaga ang kanyang kapatid kaya tulad ni Arabella ay hayaan din niya ito mismo ang makadiscover kung sino ang fiancé niya. Wala naman siyang tutol kay Dr. Chan, disente naman itong tao maging ang pamilyang kinabibilangan ng doktor, ang hindi niya nagugustuhan ay masyado silang close ni Arabella. Baka ma-fall ang dalaga, mukha pa namang mabait at caring si Dr. Chan baka mawala ng fiancé nang wala sa oras si Alex kapag nagkataon. Hindi dahil magiging sila ni Arabella, of course hindi niya papayagan iyon, kundi ibitin niya ito ng patiwarik at gawing pain sa mga peteng. Huwag mong sabihin tumututol ka kay Leo bilang fiancé ng iyong kapatid. Nahihiwaga ang turan niya sa binata nang makitang masama pa rin ang tabas ng mukha nito. No, I just don't like the idea that you're too close with that Chan, nakasimnagot na pahayag ng binata at napangiti siya dito. Kung nagseselos siguro ang binata ay cute ito, and why are you smiling? Pansin nito sa kanya kung kaya't mas lumawak ang kanyang pagkakangiti.
I just wondering kung paano magsiloa ang isang Typhon Alegre, turan niya dito. Ha! Ibibitin ko ng patiwarik at gagawin kong pain sa petang, walang kabog-abog na pahayag ni Tyren kung kaya't hindi niya napigil ang mapabulanghit ng tawa. That's too cruel, turan niya pagkatapos. Now, you know. Pagbabanta ng binata at natawa na lamang siya dito. She'd never interested to anyone except to this handspay man in front of her kung kaya't wala itong ibibitin ng patiwarik nang dahil sa kanya. From that day on ay naging visible ang dalawa sa mga pinupuntahan ng isa't isa. Kapag nasa out of town ang dalaga ay nagugulat na lamang siyang kabilang sa crowd ang binata. O di naman kaya ay bigla-bigla na lamang i-acknowledge ang pangalan nito kahit hindi naman ito kasali sa seminars o sa activity. Tyren is a star to the business world at halos lahat ay gustong maging bisita ang binata. Nasa Cebu si Arabella for a 2-day seminar. Kahapon ng hapon ang kanyang biyahe kung kaya't hindi sila nagpang-abot ng binata na saktong pauwi din galing sa business trip nito sa Singapore. Tumawag agad ito sa dalaga ng Mock Island sa naiyang ngunit sakto naman ang lipad ng kanyang sinakyang plane papunta sa Cebu. Nag-send na lamang siya ng mensahe dito na magkikita na lamang sila after 2 days. Halos introduction pa lamang nagnatapos sa dinaluhan niyang seminar nang biglang i-acknowledge ang panagalan ni Tyren Alegre. Halos nagsipag-anggatan ng ulo ng mga kasama niya sa crowd pagkadinig sa pangalan ng binata. Si Arabella naman ay napangiti lalo na nang lumitaw sa harap si Tyren. Kumaway lang naman ang binata sa harap ngunit napaingay nito ang crowd, ibig sabihin ito ang pinaka-favorite sa business world lalo na ang mga bosses ng mga malalaking kumpanya. Naupo ang binata sa harap kasama ng mga speakers, naikikinig pa ito sa unang tagapasalita ngunit biglang nawala sa harap ng magsalita ang pangalawang speaker. May sinasabi kasi ang kanyang mga kasama sa table kung kaya't noalay saglit nagkanyang mata sa kinauupuan ng binata, nang tignan niya ulit ito ay bigla na nga ito na nawala. Lihim pa niyang hinanap sa crowd ngunit mukhang wala nga ito. Nakaramdam siya ng pagkadismaya kung kaya't itinuon na lamang niya ang paningin sa nagsasalita. Maya-maya lamang ay biglang nagsitayuan ang mga kasama niya sa table, hindi niya alam kung bakit dahil wala namang sinabi sa harap na tatayo sila. Hello sir, isa-isang bati ng mga ito habang nagkatingin sa kanyang likuran. Na-curious naman ang dalaga at pasimpleng lumingon sa kanyang likod. Hello everyone, are you all having fun? And kaangiting tura ni Tyren na isa-isang nakipagkamay sa mga kasama. Nagsitangguan naman ang kanyang mga kasama samantalang hindi makapaniwala si Arabella na nasa harap nila ngayon ang binata. Humila ng upuan si Tyren ng isang upuan at isiniksik ang sarili sa kanyang tabi. Saka lamang nagkaroon ng ulirat si Arabella nang hajilapon ng binata ang kanyang kamay mula sa ilalim ng mesa. Napatingin siya dito ngunit ngumiti lang iyon at commendat sa kanya. Are you part of this seminar? Tura niya dito nang magkaroon ng braid. Ang tiyaga din kasi nitong umupo at nakikigawa din sa mga activities sa loob. No, but I intend to be one, sagot ng binata habang nag-brow-browse sa kanyang phone. He's checking kung may importanteng docu sa office, nang masiguradong wala ay inilagay na sa kanyang bulsa ang telepono. Pag-angat niya ng mukha ay nakatingin sa kanya ang dalaga habang nakangiti ng nakakaloko. Ikaniling niya ang kanyang ulo ngunit mas lalo itong ngumiti ng malawak bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ang araw na iyon ay sumunod ang binata sa hotel room ni Ara. Pagpinid ng pinto ay agad siyang yamakap sa dalaga mula sa likod. Thank God, it's done, turan niya at ibinuro pa ang ulo sa buhok nito. Nagulat ang si Ara sa ginawa niya ngunit ngumiti rin pagkatapos. Paano tinapos mo naman kasi lahat? Natatawa niyang pahayag dito iba naman kasi ang pagod sa maghapong nakaupo at nakikinig compare sa manhapong may gun-agawa sa office. Naupo sila sa sofa, tinulungan niya itong magtanggal ng suit at pagkatapos ay tinanggal nito ang kanyang sapatos. I'll prepare a hot bath for you, tura niya ngunit humiga ang binata at iniunan ang ulo sa kanianyang kandangan. Later, I didn't hold you for days. Let me feel you first. Saad ng binata kung kaya't hinayaan na lamang muna niya ito, bagkus ay sinukli niya sa pamamagitan ng mga daliri ang buhok ng binata. Hindi naglaon ay naidlap ang binata at nakatulog kung kaya't dahan-dahan niya itong inayos at nilagyan ng unan pagkatapos ay nagtimpla ng malugamgam tubig sa jacuzzi at ibinabad ang katawan.
Nakagawian na niya ang ganoon, nawawala kasi ang kanyang pagod kapag nagiulanoy siya sa maligamgam na tubig. Kung minsan nakakaidlip din siya habang nakalunoy sa loob ng jacuzzi, nilalagyan niya kasi ng aroma ang tubig kung kaya't sobra siyang nerelax. Mula sa pagkaidlip sa loob ng jacuzzi ay bigla siyang nagising nang mag-splash ang tubig at nabasa ang kanyang mukha. Pagmulat niya ay nasa tabi na niya ang binata. "Why did you leave me?" Turan nito na hinagilap ang kanyang katawan sa ilalim ng tubig. "You're tired kaya hindi nakita Jin Aisang," paliwanag niya dito. Napasimangot Leon kung kaya't sinabuyan niya ito ng tubig sa mukha. "Why you?" Turan nito at gumanti na rin ng saboy sa dalaga. Nagantihan silang dalawa kung kaya't parang bata silang naglaro sa tubig past 8 na silang bumaba sa resto ng hotel para mag-dinner. Pagkatapos nila sa resto ay nagstay muna sila sa deck view ng hotel kung saan makikita ang kabuuan ng Cebu. Nag-enjoy sila sa pagsisightseeing nang biglang nagring ang phone ni Tyron. Sa tunog ng ringtone ay alam niyang ang kaninang ina ang nasa linya. Nakangiti pa niyang ipinakita ang screen ng phone sa dalaga bago nag-excuse ito. "Hi mom," nakangiting bati niya sa ina. Sa messenger ito nagbibigay ng mensahe sa kanya araw-araw, greeting and asking about his day. Kung bakit ito tunawag sa kanya ni personal number ay tiyak may sasabihin na naman itong nangangailan ng kanyang suporta. "Tyron, where are you?" tanong agad ng kanyang ina. "I'm with my wife, mom." "Why?" Nakatawang saad niya dito habang sinulyapan si Ara sa tono ng ina ay halatang hindi na naman ito mapakali. "Can you go home now?" Hindi man direkta ngunit ramdam niyang inuutusan siya ng ina. "What's the matter mom? We're out of the town," pagbibigay alam niya sa ina. "Go home? Samantha is here," turan ng ina. Hindi makapaniwala si Tyron sa narinig mula sa ina. Simula noong inaway siya ni Samantha na hindi siya nakarating sa Thailand ay biglang nawala ang kanilang communication. Hindi na ito nagparamdam at maging siya ay hindi nag-try para mag-reach out dito. Bakit bigla-bigla nasa Pilipinas si Samantha? "Tyron, she should not stay here," nakakahiya kay Arabella, antag ni Ginag Alegre sa kabila at bigla siyang natauhan. Sinulyapan niya si Arabella Noy nakatingin na din sa direksyon niya. "Okay mom," saad niya sa ina habang hindi malaman ang gagawin. Paano siya magpapalam sa dalaga? Sasabihin ba niya na nasa villa si Samantha? May problema ba? "Kumusta sina tita?" tanong agad ng dalaga nang makalapit siya dito. "Okay naman," tipid niyang pahayag dito. Pagkatapos ay napabuntong hininga. "Sweetheart, I have to go," maya-maya ay turan niya sa dalaga. Nagulat iyon ngunit nakarehistro ang pag-aalala sa mukha nito. "May nangyari ba kina tita?" "I'll go with you," wika ng dalaga at lihim na napalunok ang binata. "It's okay sweetie, may konting problema. Just finish the seminar," mahinahong pahayag niya at kahit nag-aalala ang dalaga ay tumango Ryan. "I'll call you when I get there, stay in the room and get rest okay?" Pahayag ng binata bago umalis. "Okay, take care. Regards kina tito and tita," turan niya dito. Niyakap niya si Arabella at pagkatapos ay binigyan ng nakakawalang hiningang halik sa labi bago lumabas at umalis sa hotel. "Mom," si Tyron nang makita ang ina sa pintuan ng villa. Past 11 na ng gabi ngunit ghosting pa ito, nababanaag din ang pagdiya comfort sa mukha. Tuldok. Binigyan niya iyon ng halik sa magkabilang pisngi at pagkatapos ay tila nagkaroon ming mind link ang dalawa. "She's in the guest room," turan ni Ginang Alegre na hindi man lang magawang ngumiti. Formal na formal ang Ginang habang nakatingin sa mukha ng anak. Napabuntong hininga ang binata ngunit di naglaon ay nagpaalam sa ina upang tumungo sa guest room. "Tyron, fix this. You know you can't bring someone here hanggat kaaal ka kay Arabella," pagpapaalala ni Ginang Alegre. Tinignan ni Tyron ang ina ngunit tumango din dito pagkatapos. "Sorry mom," saad ng binata bago sumenya sa ina para tunguhin ang kinaroroonan ni Samantha. Lihim naman siyang nakonsensya dahil ngayon lang niya nakitang parang tensyonado ang kanyang nanay. Pagdating sa harap ng guest room ay kumatok siya ng 3 beses. Agad namang bumukas iyon at tumambad sa harap niya ang kanyang kasintahan na agad yamakap sa kanya ng mahigpit. "Babe, thank God. You're here," madamdaming pahayag ni Sam na agad binigyan ng matinding halik sa labi.
Ngunit nang maalala na nasa harap sila ng room ay siya nag-unang bumitaw. Nagprotesta iyon ngunit sinenyasan niya ito mang pumasok. I miss you baby, tura nito na inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. She missed her too, ngunit nagtaka siya sa sarili na hindi siya gaanong excited na makita ito. Maybe because of their silent fights. Naupo sila sa pinakasala ng room. Pumunta sa kanyang kondongan si Sam at yumapos sa kanya sala inihilig ulit ang ulo sa kanyang dibdib na kinagawian nitong gawin every time na darating siya sa Amerika. Sam is the sweetest person when she wants to be sweet and the sexiest when she lure. She kiss him in his lips and touch him everywhere ngunit pasimpleng iniiwas ang kanyang sarili. Naiisip niya ang kanyang ina with her sour face telling him to behave inside the house while he is still married to Arabella. Pagkapasok ni Arabella sa kanyang isip ay agad siyang napatayo. He promised her to give her a ring once he gets home pero hindi na niya nagawa. What's the matter babe? Don't you miss me ta? Nagulat namang pahayag ni Samantha sa bigla niyang pagtayo. Medyo nainis din dahil first time na hindi tumalab kay Tyron ang pang-aakit niya dito. Of course, I do, distracted niyang pahayag kung kaya't sumimangot iyon. What happens to you? We've not seen each other for some rhymes and yet you're acting like somebody else. Halos mangiyak-ngiyak na pahayag ni Sam kung kaya't bigla siyang tinubuan ng pagkakonsensya. It's not like that, I'm just busy these days, paliwanag niya ngunit mas lalong sumama ang loob nito. To whom, nag-aakusang tura ni Sam at napatitig siya dito. You are busy flirting with your wife, nag-aakusang patuloy ni Sam na halos tumulo ang luha. Have you changed your mind? Did you fall to her now? Isa-isang tura ng kasintahan sa kanya at lihim na napapalunok ang binata habang nakatitig kay Sam. Why don't you say straight to my face? Did she own your heart now? No, tura niya sa sunod-sunod na tanong ni Sam habang bumubuhos ang mga luha. Sa kanyang sagot ay mas lalong damaloy nagluha nito. Hindi niya matansya kung dahil sa sagot nito or dahil ramdam nito ang kanyang dibdib. Ngunit yamakap sa kanya si Sam at ibinuro ang mukha sa kanyang dibdib. Let's go home, please, maya-maya ay turan nito. Tumangala pa ito sa kanya na aninag niya ang labis na kalungkutan sa kanyang mga mata. I miss us baby, can't we go back to the old us? Can we start over again? Halos nagmamakaawa ang himig ni Sam at nakukurot ang kanyang puso. Sam, here is my home. You know I have huge responsibility in the family, mahinang pahayag niya at mas lalong naiyak si Samantha. Is that the real reason or because of her? You've changed Tyron, I am no longer your priority, anas ni Samantha sa kasinapo ang mukha. She's out of this issue, I just can't compromise my responsibilities in the company and to my family. My dad has not yet recovered and my mom is anxious about his condition. What can I do? Pagpapaliwanag niya sa kasintahan at mas lalo yung naiyak si Samantha. Is that the real reason or because of her? You've changed Tyron, I am no longer your priority, anas ni Samantha sa kasinapo ang mukha. She's out of this issue, I just can't compromise my responsibilities in the company and to my family. My dad has not yet recovered and my mom is anxious about his condition. What can I do? Pagpapaliwanag niya sa kasintahan at mas lalo iyong naiyak. How about your promise? That we can be together again? That I'm gonna be your wife? That we gonna build our family? Frustrated na turan ni Samantha kung kaya't kinabig niya ito at niyakap. Babe, I can't wait any longer. I want you to be by my side all the time, nahihirapang pahayag ni Samantha at napapikit ang binata. Naiintindihan niya ang paghihirap nito, they've been together for many years at ang biglaang paglayo sa isa't isa ay nakakabaliw at nakakasakit ng damadaman. In time babe, please hold on, pag-aalo niya sa kasintahan at tumango-tango iyon. Pagkatapos mapacify ang damdamin ni Samantha ay sinabi niyang mag-i-stay ito sa hotel. Halos mawala ng kulay ang mukha sa disappointment nang malaman ang reason. Why? Can't I stay here? Can't I stay in my fiancé house? Hindi makapaniwalang pahayag ni Samantha. It's not like that babe. It's the culture of the Filipinos having this called delicadeza, and my parents were born with it.
Paliwanag ni Tyron sa kasintahan at napasimangot si Sam. Common, it's already 21st century, angle ni Sam. Hindi siya nakapaniwalang hindi siya ganun ko-elcom sa bahay ng kanyang nobyo. Why can't you stand for me? Nag-aakusa nitong turan sa binata at napangiti ng mapakla si Tyron. Paano ba niya susuwayin ang mga magulang sa bagay na ganito where in fact tama naman sila? This house respect decency, and he can't do anything about that. Some, old belief are hard to break. Just conform. I'll promise, you get the best VIP hotel in the Philippines. Pagko-comfort niya sa kasintahan kung kaya't walang nagawa iyon kundi lumipat ng tirahan. Kitang-kita naman sa mukha ni Ginang Alegre ang relief ng magpaalam ang anak at ang kasintahan nito. Sa career at ganda ni Samantha, wala siyang masabi para maging heel friend ng anak ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Tyron have been married kahit against sa will ng anak ay kailangan na ng restrictions para sa mga ito. After all, Arabella has been a good wife to her son at yun sana ang kailangang i-work out ng anak. Hindi sa ayaw niya ng foreigner para sa anak, ngunit mabait si Arabella at alam niyang aalagaan nito ang kanyang anak sa paraang gusto niya at nakagawian niya. She's hoping na makita ni Tyron ang worth ni Arabella bago ang lahat. Sa Davao naman ay halos madaling araw na nang makatulog si Arabella, hinihintay niya ang tawag ni Tyron sapagkat nag-aalala din siya sa kung anong nangyari sa mga magulang nito. Ngunit nakatulugan na niya ang paghihintay ay wala pa ring tawag ang binata. Paggising niya ay agad niyang chinek ang phone ngunit wala pa ring text or tawag ang binata inisip na lamang niyang biglang naging busy sa pag-solve ng problema ang binata kung kaya't gumayak na siya para sa last day seminar. Pagkatapos ng seminar ay direko na siya sa airport para makauwi na agad sa Fee Park ngunit mukhang hindi umuwi doon ang binata kung kaya't hindi niya maiwasan ang mabahala. May nangyari kaya sa villa? Sa A&A, gusto niyang tawagan si Ginang Alegre upang mangumusta ngunit pinangunahan siya ng hiya. Sa bagay kung may nangyari sa mga Alegre ay tumawag na sana si Alex sa kanya, baka problema sa A&A ang inatupag ng binata kung kaya't ayaw niya itong istorbohin. Uuwi din naman yun kapag natapos na niya ang ginagawa at baka hindi sa Pilipinas nagkaroon ng problema ang A&A kundi sa ibang bansa kung kaya't wala siyang balita mula dito. Dahil sa kanyang simpleng pag-aalala at hindi masyadong pagkatulog ay nag-cause na naman ng stress sa kanyang katawan, bigla na naman niyang naramdaman ang pananakit ng tiyan at pagsusuka. Mabuti na lamang at may gamot siyang nakatago sa bag para dito ngunit pagkatapos lamab ng ilang oras ay mararamdaman na naman na kaya ang ganun until hindi niya namalayan na naparami siya ng take sa kanyang gamot. Mare okay ka lang ba? Para kang may sakit, puna ni Joy sa kanya 2 araw pagkatapos ng kanyang seminar sa Davao. Sumakit ang kanyang tiyan bago siya pumasok kanina ngunit nagun okay naman after mock-atake ng gamot kaso mukhang inaatake na naman ngayon. Oo Mars, midip masama lang ang tiyan kapi pero uminom na ako ng gamot. Magiging okay din ito mamaya, turan niya sa kaibigan na halos kontrolado ang paggalaw. Sigurado ka, magpa-check ka kaya, parang lately sumakit na naman ang tiyan mo na yan, saad ni Joy at napangiti siyang tumango dito. Thank you, pupunta na ako kapag may free time, wika niya dito. Tumango naman si Joy bago pumunta sa sariling cubicle. Naisip din niyang bumisita sa klinik dahil madalas na nga niyang maramdaman leon tsaka hindi na rin niya matagalan ang on and off na pananakit nito. Para pa nga siyang nababanggag dahil every time nasasakit ay iinom siya agad ng gamot. It's nearly 5 o'clock nang makareceive si Arabella ng tawag mula kay Ginang Alegre, pagkarinig pa lang ng boses ng biyenan ay agad siyang na-excite, "Hello tita, kumusta po?" Magalang niyang bati sa ginang nang pindutin ang answer button da kanyang phone. "Hello iha, may schedule ka ba after work?" turan ng ginang. "Wala naman po tita, bakit po?" Saad niya dito ay papasundo kita kay Delphine, let's have dinner in the house, pag-iimbita ng ginang. Medyo natagal na rin siyang hindi nakadalaw sa villa ng mga Alegre kung kaya't tumango siya agad dito. "Okay po tita, thank you," turan niya dito. "See you iha," saad ng matanda at pagkatapos ay nawala na ito sa ere. Na-excite naman siya, ang bait naman talaga ni Ginang Alegre at kahit paano ay hindi siya nakakalimutan nito. Sa bagay palagi naman siya nitong China chat, nangungumusta kung okay ang kanyang araw at kung ano-ano pa. Paglabas niya sa A&A ay sinalubong siya agad en Mang Delphine, isa din itong driver sa villa.
Tuldok. Nagbakasyon daw sa probinsya si Kuya Ronnie kung kaya't wala silang Doctover ni Tyron. Nagdadrive mag-isa ang binata samantalang siya naman ay nagtataksi kung wala ang binata. Ma'am, dito po tayo, magalang na pahayag ng driver at nakangiti siyang tumango nang ogawi siya isang magarang sasakyan na nakapark sa may harap ng A&B. Pinagbuksan siya ni Mang Delphine ng pintuan ng sasakyan at pagtapos ay umalis sila agad pagkaupo nito sa driver seat. May kalayuan ang Villa Alegre sa A&B, idagdag mo pa ang traffic ay past 7 na sila nakarating, tamang-tama lamang sa dinner. Pagkababa niya sa sasakyan ay nakita na niya ang ginang mula sa pintuan. Hinihintay yata talaga ang kanyang pagdating at sa pinto na ito naglagi. Good evening tita, nakangiting turan niya dito sa kabinigyan ng beso-beso. Good evening to iha, I'm glad you came, saad nito na sumaglit lang ang pagkakangiti. Let's get inside, mamaya lang ay nandito na din siguro yung mga kasama natin, pahayag ng ginang. Napa, siya habang sumunod sa ginang dahil hindi niya akalaing may mga kasama pala silang kakain. Nagbigay galang din siya kay Mr. Alegre nang mabunguran nila ito sa sala, tumango lamang din yung tanda ng pagsagot sa kanyang pagbati. Naupo muna sila sa sala, saglit na nagkaroon ng kwentuhan hanggang sa lumapit ang isang kawaksi at dun ating na daw ang kanilang mga kasama. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay pumasok ang mga ito. Nakatawa pa man din sina Arabella at Ginang Alegre dahil may pinagkukwentuhan sila. Hello everyone, good evening, masayang pahayag ni Tyron mula sa pintuan habang nakaangla si Samantha sa kanyang bisig. Agad napalingon si Arabella sa pinanggalingan ng boses ngunit naghang sa ere ang kanyang pagkakatawa nang tumambad sa kanyang mata si Tyron habang may nakayapos na babae sa mga bisig nito. Biglang naging blanko ang isip, maging ang buo niyang katawan ay parang binuhusan ng ice dahilan upang maging tuod. Si Titan naman ay nabigla pagkakita kay Arabella, napalunok siya ng ilang beses, ang lakas ng kabog ng dibdib habang pinagpapawisan ng malapot. Oh, it's good that you're here now. The table is ready for dinner. Maagap na pahayag ni Ginang Alegre, naramdaman niya agad nagtensyon sa lahat. By the way, Arabella meet Samantha. Samantha, this is Arabella, pagpapakilala ni Ginang Alegre sa dalawang dalaga. Mukhang nalunok ng kanyang anak ang dila hindi na ito makapagsalita. Mula sa nakangiting mukha ni Samantha kaninang pagpasok nila ay napakunot iyon at biglang naging formal na itinaas ang mukha. Si Arabella naman ay biglang natauhan mula sa pagkakadris at nagbigay ng isang ngiti. Hi, nice to meet you, saad niya kay Samantha habang hinigpitan ang pagkakakapit sa hawak na bag. Naka-uniform pa siya ng pang-opisina kung kaya't nagmukha siyang inferior sa napakaganda at eleganteng si Samantha. Tinignan kasi siya nito mula ulo hanggang paa. I'm Samantha, Tyron's fiancée, hindi naman mataray ngunit sarkastikong pahayag ni Samantha. Kagyat siyang nguniti at nagbigay ng bow dito tanda ng pagrespeto. Okay, let's go to Comedor now and eat. Kanina pa nakahain ang mga pagkain baka lumamig, pukaw ni Ginang Alegre. She grabbed Arabella's hand at paayla siyang iginawi sa komedor. Isinunod naman ng isang kawaksi si Ginoong Alegre na nasa wheelchair, habang sumunod din sina Tyron at Samantha na napakahigpit ang hawak sa kanyang bisig. Umupo si Mr. Alegre sa kabisera, habang magkatabi sina Ara at Ginang Alegre sa kabilang side ng table at sina Tyron at Samantha sa kabila. Magkaharap sila ni Tyron ng upuan ngunit never nitong tinignan sa mukha. Blanko kasi ang kanyang isip sinot-alang parang nagnanam ang buo niyang katawan. Wala siyang imek habang sumusubo ng pagkain na as if walang mga tao sa harapan. Si Samantha naman ay busy sa pag-estima kay Tyron na parang ipinapakita sa lahat that she cared for Tyron more than anyone else. Pagkatapos ng halos walang imikang dinner ay nagulat ang lahat ng mag-ask na sila ay mag-usap ni Ara. Can I talk to Arabella, please? Turan nito na lahat ay napatingin kay Samantha at pagkatapos ay lumipat ang tingin kay Arabella. Pag-awat ni Tyron. Sure, hindi pa man natatapos ng binata ang sasabihin ay sumang-ayon ang dalaga. Pasimpleng hinawakan ni Ginang Alegre ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ngunit tinignan niya ito at tumaingong ngumiti sa ginang itinuro ng ginang ang study room upang doon sila mag-usap, naiwan ang mag-asawa at si Tyron sa sala thinking na pareho namang disenteng babae at may pinag-aralan ang dalawa kung kaya't walang mangyayaring pananakit o anumang krimen.
Unang pumasok si Samantha, kung kaya't si Arabella ang nagsara ng pinto. Pagharap niya dito ay mag-asawang sampal ang agad pinadapo sa kanyang magkabilang pisngi. "How dare you steal my man?" Galit na saad ni Samantha pagkatapos bigyan ng magkakambal na sampal si Arabella. Sa lakas ng pagkakadapo sa pisngi ni Arabella ay tila kumapal ang balat sa kanyang pisngi. Nagmarka pa ang palad ni Samantha sa kanyang pisngi. Nang makarecover ay tinignan niya si Samantha, sa ganda nito hindi niya akalaing nanampal ito ng tao. "Thank you. From now on we're even. From now on, I never stole any from you." Turan niya kay Samantha kung kaya't mas lalong nagkulay kamatis ang mukha nito. "You're a witch," saad nito at itinaas na naman ang kamay para sa sampilan siya ngunit nahawakan niya ito. "Don't even try for the third time, I swear you didn't like what I can do." Pagbabante niya dito, "You are a homewrecker, look who's talking. Aren't you the homewrecker in the scene? Seems you forget. Tyron and I are legally married. I'm his fiancée, I am his wife. He doesn't love you, I don't care. He's going to divorce you and marry me." Turan ni Samantha at napalunok siya. "See, you can't speak. I am warning you, get lost and leave us alone." Pagbabantang utos ni Samantha. Tinignan niya ng mariin si Samantha. "Tell that to my face when he married you. As for now, you're the one who gets lost or I'll sue you." Mariing hamon niya kay Samantha. Nakita niyang nagulat iyon sa kanyang sinabi, napalunok din iyon at biglang naging balisa ang mata. "UB*******H. Galit na tura ni Samantha at akma na naman siyang siyampalan nito. "Slap me again and you won't see him ever again." Pagbabante niya dito kung kaya't biglang ibinaba ni Samantha ang kamay. "Why are you so scared if Tyron loves you?" Mahinahong turan niya dito. "Tyron loves me, but I don't trust you." Wika naman ni Samantha kung kaya't nagpakawala siya ng tawang mapakla. "If he loves you, he finds his way back to you. Why can't you wait?" Turan niya dito. Tinignan siya ng mariin ni Samantha at ngumiti siya dito. "He loves you more than anyone else. Trust him," dagdag niya dito. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso, ngunit yun ang totoo. Kahit saang anggulo niya tignan ay mahal na mahal ni Tyron ito. "You are the luckiest woman in the world, despite circumstances he still loves you endlessly. Cherish him if he decided to marry you. Goodbye and I'm sorry." Bago pa man makita ni Samantha na magsihulugan ang kanyang mga luha ay tumalikod na siya at binuksan ang pinto. Paglabas niya ay doon na nga nag-uunahan ang kanyang mga luha. She accepts defeat and it hurts but it's okay. Tyron is destined for Samantha, and she needs to accept that. Narinig may paparating kung kaya't agad niyang pinyunas ang kanyang mga luha. Mabilis siyang lumakad para lumabas ngunit nakaslubong niya sa pasilyo sina Tyron at Ginang Alegre. Napahinto siya, hindi niya alam kung sino ang i-approach sa dalawang ngunit nagkasalubong ang kanilang mata ni Tyron. Magulo ang kanyang isip ganun din ang kanyang dibdib kung kaya't di nakta mabasa ang nakarehistro mang emosyon sa mukha nito. Iniyuko niya ang ulo at pagkatapos ay itinuloy ang paglabas ngunit nang daanan niya ito ay hinayla ng binata ang kanyang kamay at mabilis siya nitong niyakap. Hindi niya alam kung para saan, ang alam niya ay bumuhos lalo ang kanyang mga luha habang nakakulong sa bisig ng binata. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang lumuwang ang pagkadyayakap nito sa kanya. Natawa siya sa sarili sapagkat alam niyang nakatunghay si Samantha kung kaya't biglang lumuwang ang pagkakayakap ni Tyron sa kanya. Pinyunas niya ang mukha at pagkatapos ay siya na ang kunalas dito. Tinignan siya ni Tyron sa mukha ngunit iniiwas na niya ang paningin. "I'm going," turan niya at walang linggang likod na lumayo na siya mula kinatatayuan ng binata. Nagbaw siya kina Ginoo at Ginang Alegre at pagkatapos ay tuluyan ng umalis sa villa. Agad namang sumunod si Mang Delphine at isinakay ang umiiyak na dalaga. Inihatid niya ito sa Fee Park at kahit nasa ganoong estado nagdalaga ay nakuha pa rin niyang nagpasalamat sa driver. Pumasok si Arabella sa bahay na halos wala sa sarili ngunit hindi pa siya nakakaakyat sa may hagdanan nang biglang makaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan. Yung tipong bigla siyang nanghina at hindi niya malaman kung saang parte ng kanyang tiyan ang masakit.
Agad niyang kinapa ang gamot sa may bag, mabilis na inilagay sa bunganga at magkandahilo siyang panante sa kitchen para kumuha ng tubig. Pabaluktot siyang umupo sa may upuan sa kitchen table para hintayin ang pag-subside ng gamot, ngunit nakalipas ng ang ilang minuto ay masakit pa rin at parang lalo lang itong sumakit. Kung hindi alya nagkamali pang 4 na niyang inom ng gamot iyon sa buong maghapon. Hindi na niya malaman ang gagawin, nagsusuka na naman siya at naghihina siya sa sobrang sakit. Sa pakiwori niya ito ang pinakamasakit sa lahat at parang nawawala na rin siya ng hangin sa baga, halos pag-apang siyang pumunta sa sala at hinagilap ang bag. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. "I can't breathe now, help." Saad niya sa kung sino mang nakareceive ng kanyang call. "Ara, where are you?" Dinig niyang tura ng nasa kabilang linya. "Fi Park." Sagot niya bago nag-blackout ang kanyang paningin at nawala ng malay. Agad umalis si Leo sa loob ng hospital at halos nag-drag race siya sa daan upang makarating agad sa bahay ni Arabella. Hindi na ito sumasagot at may pakiwori siyang nawala na ito ng malay. Agad siyang pumasok sa loob at patakbo niyang linipitan ang nakahandusay na dalaga malpait sa may hagdan at walang malay. Tinignan niya agad nag-breathing nito. Humihinga pa ang dalaga ngunit parang nangingitim na ang mga labi. Agad niya iyong binuhat, kinus ang bag nito at lumabas ng bahay. Maya-maya lamang ay halod makipaghabulan na naman siya sa daan upang makadating agad sa hospital. Pagdating sa hospital ay agad niyang binuhat si Arabella at halos patakbong pinasok sa loob, ngunit nang makita naman ng mga nurses at ibang crew ay tinulungan siyang buhatin ang dalaga at ilagay sa emergency. Someone get his blood for laboratory. Vacate the ultrasound room. Prepare the operating room. Halos hindi magkamayaw sa pag-utos sa mga nurses si Leo. Gusto niyang makita agad ang internal ng Falaga para magawa na agad ng procedure. Hindi naman naglaon ay lambas ang mga exams. Mapamura ng malutong ang mabait na doktor nang malamang ruptured appendicitis at kailangan na niya ng agarang operation. Pati ang mga nurses ay nabulabog dahil sa biglaang pagkatensyon ni Dr. Chan, ngayon lang nila nakitang sobrang nag-alala ang doktor at ang lahat ay tensyonado. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang mga iyon nang pumasok sa operating room. After 24 hours of sleep ay nagising si Arabella, puro puti ang kanyang kisan at walls at nang makita ang nakakabit ba kanyang dextrose ay alam niyang nasa hospital siya. Bigla naalala niya ang nangyari sa kanya at nagpasalamat siya sa kung sino mang tao ang kanyang natawagan. Gusto niyang gumalaw at bumagan agad ngunit biglang sumakit ang kanyang sugat sa tiyan. Kinapa na kaya ang kanyang tiyan at may bandage nga iyon. Binuksan ba ang kanyang tiyan? Naoperahan? Naiisip niya habang kinakapa iyon. Hi! At last you're awake, si Leo habang pumapasok sa kanyang room. Tinignan niya iyon, magsasalita sana siya ngunit parang walang lumabas na boses sa kanyang bibig. It's okay. You're safe now, tura nito na naupo sa kanyang hospital bed. Isinenyas niyang gusto niyang uminom ng tubig kung kaya't kinuha nito ang hawak na bottled water kanina at tinulungan siyang uminom. Dahan-dahan, small amount of water muna, paalala nito ng gusto niyang lagukin ang lahat ng nakaboteng tubig. Thank you, madamdaming saad nito dito. You're most welcome, tura naman ni Leo sa kaginulo ang kanyang buhok. How did I get here? Tanong niya pagkatapos. You called, tura ng doktor at tumanggaw-tango siya. Ibig sabihin ito pala ang nodal niya sa sapi niya. Thanks for saving me, saad niya dito at ngumiti iyon. You want me to call Tyron? Pahayag niya sa dalaga ngunit umiling iyon. No need, he's busy in the company, tura niya dito. Hindi naman siya importa right sa binata kung kaya't useless lang ang pagtawag nito. Tinitigan siya ni Leo ngunit napaililing pagkatapos. Kailan ako pwedeng lumabas? Wika niya dito. Tinignan siya ng doktor at tumawa iyon. Kagigising mo lang, uwi na agad ang sinasabi mo, saad ni Leo. Hindi ako pwedeng magtagal dito, may trabaho ako, turan niya. The hell with your work, can you give yourself some rest? Inis na saad ni Tyron at napabuntong hininga siya. Okay, I rest my case. Can I go to the bathroom? Halos menjeti siya nang lumingon sa paligid si Leo nang marinig ng kanyang sinabi. Naintindihan naman niya na doktor ito at hindi nurse ngunit maingat siya nitong tinulungang makaupo at tumayo para pumunta sa banyo. Tinulungan din siyang maupo sa inodoro at lumabas.
Pagkatapos ay pumasok ulit upang tulungan siyang tumayo ay i-flash ang kanyang ihi. Nagpasalamat siya kay Leo nang makabalik siya sa kanyang bed. Si Leo ang naging bantay niya habang nasa hospital. Nag-roarpins din ito ngunit pumupunta na ito sa kanyang recovery room pagkatapos, anong gusto mong kainin? Third day na niya sa hospital at pwede na siyang kumain. Parang gusto ko ng mango sticky rice, nakangiting tura niya dito. Kununot naman ang binatang doktor at pansamantalang nag-isip ngunit ngumiti rin pagkatapos. Okay, wait and I'll get mango sticky rice for you, saad ng doktor at excited siyang pumalakpak na parang bata. Napaka-sweet at maalaga ni Leo at palagay niya spoiled siya dito. Sa hindi kalayuan ay nakakta rin ng store si Leo nang nagbebenta ng mango sticky rice ni Arabella. She looks weak kahit sa kabila ng natanggal ng appendix na nagpapahirap sa kanya. Kailangan niyang kumain at magpahinga upang bumalik ang dati nitong lakas at sigla. Pabalik na si Leo sa hospital nang may naririnig siyang tumutunog sa loob ng kanyang sasakyan. Hinanap niya iyon at nakita niya ang bag ni Ara na kung saan pinaggagaling ang tunog. Pagbukas niya ay may tumatawag sa cellphone nito. Pinindot niya ang answer button ngunit hindi pa siya nakakapsalita ay agad nang nagsalita ang nasa kabilang linya. Ara, asan ka? Noong isang araw pa kita tinatawagan hindi ka sumasagot, asan ka? Kulang na lang mabingi si Leo sa tinis at parang Armalite na bunganga ng nasa kabilang linya. Hello, wala ngayon dito si Ara, turan niya dito. Ha? Hello, sino ka? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Ara? Magnanakaw ka ano? Ibalik mo ang sapi ni Ara, turan ng nasa kabilang linya at bigla siyang nairita. Pinaglamalan pa talaga siya magnanakaw nito. Sa inis ay pinatayan niya Oyo ng linya sa kababulong-bulong na pinaandar ang sasakyan para bumalik sa hospital. Pagkapasok pa lang niya sa entrance ay tumunog na naman iyon ngunit kinasela niya iyon. Wala siyang pakialam kung sino iyon kay Ara dahil nenes siyang ginawa siyang magnanakaw. Apkang kabalik niya sa room ni Ara ay nasiyahan ang dalaga nang makita ang kanyang pinamili, excited pa iyong samubo at kumain. Patapos na ang dalaga nang magring na naman ang sapi nito, tinignan niya ang tumatawag at nagpaikot siya ng eyeball nang makitang same ang nakarehistro dito. You have a call, turan niya sa dalaga. Napakunot noon naman iyon dahil ilang araw din niyang hindi nakikita ang sapi. Kinuha ng dalaga kanyang telepono at tinignan kung sino ang tumatawag, si Alex iyon. Hi Alex, mula sa nanghihinang boses ay pilit niyang pinasigla iyon. Mabuti namna at isinauli ng magnanakaw na yon nagsapi mo, hindi ka ba niya sinaktan? Bungad ni Alex sa kanya at napatingin siya kay Leo na halatang nagtitimpi. Hindi yun magnanakaw ano ka ba, si Dr. Chan yun. Kaibigan ko, nakatawa niyang pahayag lalo at isinenyas ni Leo na jujambagan niya ito. Ha, ganun ba? Naku sorry, siya narnan kasi ang sumagot akala ko kung napaan ka na. Tura ni Alex Cubby ng pag-request nito ng video call agad naman niyang pinindot ang video at maya-maya lamang ay nakikita na niya ito sa screen. Bakit nasaan ka? Bakit may baka sabit na dextro sa kamay mo? Biglang naalarma si Alex nang makita ang kanyang postura. I'm fine. Malayo sa bituka, natatatwang pahayag niya kay Alex at lalo iyong naalarma. Ano ngang nangyari sa iyo? Sino kasama mo dyan? Nandyan ba si kuya? Sunod-sunod na tanong ni Alex at nangingiti siya. Hey isa-isa lang, na-surgery ako for appendicitis pero okay na ako. No need for kasama, Dr. Chan is here. Ang kuya mo busy sa kumpanya, sagot niya sa mga katanungan nito. Hay naku, dapat may kasama ka dyan, asan ba yung kapatid ko na yan? Malilintikan sa akin yun, halos galit na pahayag ni Alex at napabuntong hininga siya. Alex hindi na, pauwi na nga ako mamaya, turan niya at biglang tumingin sa kanya si Leo. Okay sige, kunusta ang pakiramdam mo, okay ka lang ba? Maya-maya ay malambing ng pahayag ni Alex at tumango siya dito. Bakit nagkaroon ka ng ganyang sakit? Pagaling kang mabuti huwag ka muna galaw ng galaw. Hugo ang sugat mo. Sabihin ko kay mommy magpapapunta siya doon sa bahay niyo para may mag-alaga sa iyo turan ni Alex at dali-dili siyang umiling. Huwag na, kayo ko na. Huwag mo na lang sabihin kay tita baka mag-alala sila, saad niya at bumuntong hininga iyon. Okay, sige, ingatan mo sarili mo ha. Uwi ako kapag okay na ang lahat dito, turan nito at masaya siyang tunamp dito.
Mga ilang minuto din silang nag-usap ni Alex bago nagpaalam ito sa kanya. Pagbaba niya ng telepono ay napatingin siya kay Dr. Chan. "I need to go home now," turan niya na tumayo mula sa kanyang bed. "Baki, nasa state of recovery ka pa, hindi pa pwede," sagot ng doktor. "Kaya ko na, please pakitanggal na ito nasa kamay ko," saad niya at pinahahagilap ang mga gamit. Desidido na siyang uuwi at wala nang pwedeng makapigil sa kanya. "What's the matter? Kung may mangyaring masama ulit sa iyo doon," turan ni Leo. "Baka habapin ako," wika niya at tumawa iyon. "Ilang days ka na ba dito? Kung hinanap ka di sana may pumunta na dito." Turan ni Leo at napalunok siya. Tama naman, kahit naman saan siya magpunta kung talagang may maghanap sa kanya ay hahanapin siya. Napangiti si Arabella sa sarili, nag-assume lang talaga siya. Pero hindi pa rin siya nagpapugol para umuwi sa bahay. Doon na lamang siya magpagaling at nahihiya na siya kay Leo na siyang nagiging bantay niya sa hospital. Hindi naglaon ay pumayag din si Leo sa kanyang kagustuhan, inayos naman nito ang lahat ng papers niya para sa kanyang paglabas. Nagpabili pa siya ng kahit mumurahing damit sa kung saan dahil naka-hospital gown siya at wala siyang damit. Bago magtanghalian ay hinatid na siya ni Leo sa Fee Park. Hindi na niya inayang punasok ang doktor dahil may hinahabol itong schedule sa operating room. Nagpasalamat siya dito bago dahan-daang bumaba sa sakyan. Kinawayan pa niya ito bago pumasok sa bahay. Agad sumalubong sa kanya sina Ate Rosie at Kuya Ronnie pagpasok niya sa may pintuan. "Ma'am Ara, kumusta po kayo?" halos duet nilang pahayag. Nginitian niya ang mga ito bago sanagot. "Okay naman po, salamat," tugon niya sa mga ito. "Tulungan na kita ma'am," turan ni Kuya Ronnie ngunit nagpasalamat lang siya dito. "Hindi na kuya, kaya ko na." "Salamat. Ituloy niyo na lamang ang inyong ginagawa," pahayag niya dito. Tumanggaw naman iyon at tinignan na lang nagdalaga habang naka-slow motion sa paglakad. Paakyat siya sa hagdan nang mapansin si Tyron na nakatayo mula sa pintuan ng kitchen. Nakatingin sa kanya at hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Agad siyang tumuwid ng tayo at pasimpleng itinago ang kamay na may bulak at surgical tape. Nagbaw siya dito saka ipinagpatuloy ang pag-akyat. Sa isiping nakatingin sa likod niya ang binata ay tiniis niyang umayo sa paglakad na parang walang iniindang sugat sa tiyan, ngunit agad siyang napahinto ng maramdamang mahapdi iyon. Napapikit pa siya saglit at nagbuga ng hangin bago ulit ihakbang ang mga paa para sa pag-akyat. Maya-naya lamang ay namalaya na lamang niyang buhat-buhat siya ni Tyron na kahit isa ay walang marinig na tinig mula dito. Tila naman bulak siya nitong kinarga hanggang sa kanyang kwarto. Inayos pa nito ang kanyang higaan, ang unan at pati ang paglagay ng kumot sa kanyang paghiga. Agad naman siyang nagpikit ng mata nang makahiga sa kanyang karna, ni hindi na rin niya nagawang magpasalamat dito. Saka lang niya binuksan ang mga mata nang marinig ang pagpihit ng kanyang pintuan. Nagising si Arabella ngunit gabi na, mahina pa ang kanyang katawan kung kaya't napasarap siya ng tulog simula nang dumating siya sa Fee Park. Dahan-dahan siyang bumangon at tumungo sa bathroom, pagkatapos ay bumalik dim agad sa bed ngunit nakaramdam siya ng gutom. Pinakain pa siya ni Ate Rosie bago ito umalis ngunit parang nagugutom na naman siya ulit. Paano mga soft foods muna ang pwede niyang kainin? Lumabas siya sa kwarto at dahan-daang bumaba sa may hagdan, midip na nararamdaman na niya ang kirot ng kanyang sugat sapagkat nawawala na ang bisa ng anesthesia. Mag-ilang minuto rin niyang nilakad ang hagdan pababa, pupunta siya sa kitchen upang magluto ng kahit noodles lang. Pagbaba niya ay nasulyapan niyang nakabukas ang ilaw sa study room, madalas wala siyang kasama sa bahay kung gabi, baka nakalimutan ni Ate Rosie na pinatay ang ilaw kaninang naglinis. Hinayaan na lamang niyang nakabukas iyon, masakit pa ang kanyang sugat at mas importante muna ang makaluto siya ng pagkain. Pagdating sa kitchen ay kinuha ang pan at kinargahan ng tubig saka isinalang sa kalan. Hinarap niya ang lagayan ng grocery at naghanap ng noodles ngunit may kataasan ang kinaroroonan nito. Pinilit niyang abutin iyon, lumundag pa siya ng kaunti para makuha ito na tila nakalimutan ang sugat sa tiyan. Pagbaba ng kanyang paa sa floor ay biglang naramdaman niya ang kirot, bigla niyang nahawakan leon ngunit tila may likido siyang nakapa mula dito. Nang tignan niya ang kamay ay napalunok siya ng sunod-sunod nang makita ang dugo sa kanyang kamay. Bigla siyang nanghina, isa sa pinakakatakutan niya ay makakita ng dugo. Paika siyang umupo sa may table, isinadal ang ulo sa upuan at pumikit.
Naisip niya, ganito pala ang nag-iisa sa buhay. Yung wala kang mapagsabihin ng hinanakit sa mundo and worst wala pang mag-aalaga sa iyo kapag may sakit. Bigla niyang namiss ang kanyang mga magulang, siguro hindi siya nag-iisa ngayon kung buhay pa ang mga ito. Para namang may sariling isip ang kanyang mata at magbuhos ng luha. Ngunit bigla siyang napamulat nang marinig ang pagbukas ng palayok. Napaayos siya ng upo ng mamulatan ng likod ni Tyren habang nakaharap sa niluluto. Pinyunas niya ang kanyang mukha at inayos ang kanyang buhok. Kagigising lamang niya at wala pa siyang sukle at hilamos. Nang humarap ito ay may hawak na itong bowl ng noodles, ipinatong sa mesa saka bumalik sa lababo at kumuha ng kubyerto pagkatapos ay umupo ito sa katabi niyang upuan at hinalo-halo ang noodles habang walang imik. Si Arabella naman ay wala siyang alam sabihin dito. The moment na iniwan niya ito with Samantha 3 days ago ay tinanggap na niya ang kanilang fate kung kaya't hindi na niya inasahang magkikita pa ulit sila dito sa F. Park. Nagulat siya nang ailapit ni Tyren ang kinutsara nitong noodles sa kanyang bibig. Napatingin siya dito ngunit ikiniling nito ang kanyang ulo kung kaya't ibinuka din niya ang kanyang bibig. Sinubuan siya nito hanggang maubos ang laman ng bowl, kumuha ito ng tubig at ito na rin ang nagpainom sa kanya. Inilagay nito ang pinagkainan niya sa may lababo pagkatapos ay walang sabi-sabing binuhat siya at iaakyat sa kanyang kwarto. Iniayos siya sa pagkakahiga ngunit bigla itong napamura nang makita ang dugo sa kanyang damit. Itinaas niya iyon at napalunok ito nang makitang damyugo ang kanyang sugat. Tinignan siya nito sa mukha bago lumabas ngunit saglit lang din ay pumasok din ito sa kanyang kwarto na may dalang panlinis at gauze pad. Maingat niya itong tinanggal ang nakatikip na pad at nilones iyon, nahalata pa niyang medyo ninerbiyos ang binata dahil pinagpapawisan ito sa kabila ng malakas na aircon sa kanyang silid. Siya naman ay napapikit dahil medyo makirot at ayaw din niyang makita ang kanyang sugat. Ngayon lang siya makaranas ng dugo-dugo at mga sugat-sugat kung kaya't mahina ang kanyang loob.